Magandang gabi Pilipinas, live mula sa Pag-asa, DUST narito na po ang latest sa lagay ng panahon. Bahagyang humina ito nga si Bagyong Onyok habang nananatili pa rin sa loob ng ating area of responsibility. Huling namataan sa layong 210 kilometers sa silangan po yan ng Mati City, Davao Oriental. Taglay na lamang ito ang lakas ng hangin papalo sa 45 kilometers per hour. Malapit po yan sa sentro habang kumikilos pa kanluran sa bilis niya na 18 kilometers per hour. Ayon nga sa Pag-asa, mamayang gabi po inaasahan between 8 to 10 p.m. ang landfall nito dito sa may Davao Oriental at inaasahan rin po ang paghina pa nito sa pagiging isang low pressure area. Sa ngayon, nakataas na po ang public storm warning signal number 1 sa may bahagi ng Surigao del Sur, Siargao Island, Surigao del Norte, Dinagat Province, Misamis Oriental kasama po ang Camiguin. Signal number 1 rin para po sa Agusan del Norte, Agusan del Sur, Davao Oriental, Davao del Norte, Compostela Valley at maging sa Bukidnon. Nakataas rin ang signal number 1 bilang paghahanda sa Lanao del Norte, Lanao del Sur, Misamis Occidental, Davao del Sur, Maguindanao at maging sa North Cotabato. Samantala sa kondisyon naman po ng ating karagatan, nakataas ngayon ang gale warning ng Pag-asa. Partikular na po dito yan sa may seaboards ng Northern, kasama po ang Central Luzon hanggang dito yan sa may Southern Luzon. Nakataas rin po ang gale warning dito naman sa may Western seaboards ng Southern Luzon, kasama po ang Eastern seaboards ito ng Southern Luzon at ganoon din ang ilang bahagi po ng Visayas. Dahil po sa napakaalon ang kondisyon ng karagatan, hindi pa rin po pinapayagan ang paglalayag sa mga nasabing baybayin. Huwag po kayong alis, magbabalik pa po ang Panahon TV matapos ang isang paalala. Kada taon, higit kumulang sa 20 bagyo ang pumapasok sa Philippine Area of Responsibility. 8 hanggang 9 dito, tumatama sa lupa at nagdudulot ng mga storm surge, pagbaha at landslide. Kaya dapat be safe bago bumagyo. Alamin ang emergency hotlines. Ihanda ang survival kit. Alamin ang public storm warning signal ng Pag-asa at makibalita sa lagay ng panahon. Ilagay sa selyadong lalagyan ang mahahalagang dokumento. Ipaayos sa mga sirang bahagi ng bahay. Siguraduhin may load at fully charge ang mga cellphone. Alamin kung saan ang evacuation area at lumikas kapag inabisuhan. Tandaan ang kaligtasan na paghahandaan. At dahil meron pa rin pong bagyo sa loob ng ating area of responsibility, silipin po natin paano kaya makaka-apekto ito sa lagay ng ating panahon. Narito po ang 3-day weather forecast ng Pag-asa. Para sa Baguio City, asahan po ang pagkakaroon ng maulan na panahon bukas dahil po yan sa epekto ng northeast monsoon o hanging amihan. On Sunday and Monday, good weather condition naman po tayo pero may chance pa rin po ng mga mahihinang pag-ulan. Dito naman sa atin, sa Metro Manila, asahan rin po mga pag-ulan bukas. Sunday, Monday, good weather condition. Ang agwat po ng temperatura, nasa pagitan naman yan ng 23 to 31 degrees Celsius. Dako naman po tayo sa Metro Cebu, magiging maaliwalas po ang panahon sa susunod na 3 araw. Para naman sa Metro Davao, bukas paghandaan po natin ang pagkakaroon ng maulap na kalangitan. Ganun din, itong mga mahihina hanggang sa katamtamang pag-ulan. Sa Sunday and Monday naman, isolated cases lamang po yan. Ibig sabihin, generally, fair weather condition po tayo. And for Zamboanga City, bukas magiging maulan. Sunday, Monday, good weather condition. Maliban na lamang po sa mga pulupulong pag-ulan o pagkidlat at pagkulong. At para bukas naman, sisikat po ang araw 6:15 ng umaga at lulubog po yan 5:31 ng hapon. Yan muna ang latest mula sa Pag-asa, DUST. Manatiling nakatutok sa Panahon TV kung saan walang pinipiling panahon ang pagbibigay impormasyon. Ako po inyong nakasama, ang inyong weather body, Jessie Basco. Magandang gabi sa inyong lahat.